Panitigan, isang makasaysayang programa kung saan muling pinubuhay ang diwa ng ika-19 na siglo ng Pilipinas. Ako si Benedict Macapagal. At ako naman si Christine Raisa Nico. Samahan niyo kami sa makabulong talakayan ng ating kasaysayan at panitigan. Ngayon ay sisimulan natin ang makabulong talakayan patungkol sa kolonyal na pamumuhay. Simulan natin ang ating paglalakbay sa kasaysayan sa pamamagitan ni Dr. Maria Santos, isang eksperto sa kolonyal na kasaysayan ng Pilipinas. Dr. Maria Santos, maaari mo bang ilahad ang pangkalahatang kalagayan ng mga Pilipino noong ika-19 siglo? Salamat. Noong ika-19 na siglo, ang Pilipinas ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Espanya. Ang pamahalaan noon ay pinamumuruan pa rin ng mga Kastila at ang mga Pilipino ay tinuturing talaga nila ng mababang kulit lang. Ang sistemang encomienda sa pilitang pagbubuwis at polo e-servisyo ay isa sa mga pinakamatinding suliranin ng mga Pilipino noong araw. Gayunpaman, unti-unti na nagkaroon ng pagbabago sa edukasyon at transportasyon dahil sa pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Napakalinaw ng iyong paliwanag, Dr. Maria. Malaki ang naging hamon ng kolonyal na sistema sa mga Pilipino. Ngunit tulad ng nabanggit mo, may mga pagbabagong umusbong. Susunod nating tatalakayin ang ekonomiya noong ika-19 na siglo kasama si Binibining Clara Villanueva, eksperto sa kolonyal na ekonomiya. Binibining Clara, ano ang naging epekto ng pandaigdigang kalakalan sa Pilipinas noong panahong iyon? Isa sa pinakamalaking pagbabago sa ekonomiya noong ika-19 na siglo ay ang pagbukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Ang mga produktong tabako, asukal at tabaka ay naging mahalagang bahagi sa pandaigdigang merkado. Bukod dito, ang pagbukas ng Suez Canal noong 1869 ay nagbigay daan para mas mabilis ang kalakalan sa pagitan ng Europa at Asia. Subalit, sa kabila ng benepisyong ito, nananatiling prekaryo ang ekonomiya ng Pilipinas at mga magsasaka ay patuloy na nakakaranas ng pang-abuso. Ngayon naman, pag-usapan natin ang panitigan kasama si Prof. Jaime Del Rosario, isang dalubhasa sa panitigang Pilipino noong ika-19 na siglo. Professor Jaime, paano nga ba nakakaambag ang panitikan na kamalayan sa makabayan ng mga Pilipino? Napakalaki ng papel ng panitikan sa pagising ng damdaming makabayan. Ang mga akda ni na Jose Rizal tulad ng Tangere at El Filibusterismo ay nagbunyag ng mga abuso ng mga praile at ng kolonyal na sistema. Gayun din, ang mga salaysay sa La Solidaridad ni Marcelo H. Del Pilar at Graciano Lopez ay naging mahalagang instrumento sa pagpapalaganap ng ideya ng kalayaan at reforma. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang sining at kultura noong ika-19 na siglo. Kasama si Ginang Teresa, isang talubhasa sa Venezuela at Harana. Ginang Morales, paano ilaarawan ang kultura ng mga Pilipino sa panahon ngayon? Ang kultura ng mga Pilipino noong ika-19 na siglo ay masigla at puno ng sining. Ang sarsuela ay naging popular bilang paraan ng paglalahad ng mga kwento ng karaniwang mga Pilipino. Samantala, ang harana ay simbolo ng panliligaw at paggalang sa tradisyon. Bukod dito, ang mga likhang sining at arkitektura ay pinagsama ng mga impluwensyang Kastila at katutubong Pilipino na makikita sa mga simbahan at bahay na bato. Pag-usapan naman natin ngayon ang himagsigang Pilipino. Ngayon naman, alamin natin ang tungkol sa himagsigang Pilipino mula kay Ginoong Antonio Cruz, isang eksperto sa kasaysayan ng revolusyon. Ginoong Antonio, paano nagsimula ang himagsikan noong 1896? Ang himagsikan ay nagsimula dahil sa matinding galit ng mga Pilipino sa mga abuso ng mga Kastila. Ang pagsimula ng katipunan noong 1892 ni Andres Bonifacio ay naging hudyat ng organisadong paglaban. Ang mga lihim na pagpupulong at panunumpa ng mga kasapi ay naging isang motibo na pundasyon ng revolusyon. Isa sa mga mahal na labanan ay ang sigaw sa Pugad Labi, kung saan ito ay naging simbolo ng pagkasimula ng armadong himagsikan. Ngayon naman ay talakayin natin ang buhay ng mga kababaihan noong ika-19 na siglo. Samahan natin si Binibining Elena Gutierrez na babahagi tungkol sa kalagayan ng kababaihan noong ika-19 na siglo.
Pilipining Elena, paano nga ba nakilook ang mga kababaihan sa revolusyon noon? Bagamat limitado ang kanilang karapatan, naging mahalaga ang papel ng kababaihan sa revolusyon. Si Tandang Sora ay tinaguri ang ina ng katipunan. Si Gregorio de Jesus naman ay tagapag-ingat ng mga dokumento. Marami ring kababaihan ang tumulong bilang tagapagdala ng lihim na mensahe at taga-suporta sa mga lilim. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tradisyonal na paniniwala at kaugalian kasama si Ginoong Montemayor. Ginoong Luis Montemayor, ano ang kahalagahan ng bayanihan sa buhay ng mga Pilipino noong ika-19 na siglo? Ang bayanihan ay simbolo ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa kabila ng pang-aabuso ng mga Kastila, nanatili ang diwa ng bayanihan sa mga komunidad. Halimbawa, ang pagtutulungan sa pagtayo ng bahay kubo o pagtatanim ng palay, na ipakita ng mga Pilipino ang malasakit sa isa't isa. Balikan naman natin ang kiluslang reforma kasama si Ginoong Ramon Antiar, dalubhasa sa La Solidaridad. Ginoong Ramon, ano ang layunin ng La Solidaridad para sa iyo? Ang La Solidaridad ay isang pahayagan na itinatag ng mga ilustrado sa Espanya noong 1889. Layunin nito ang magbigay ng boses sa mga Pilipino na nag-aangad ng reforma sa ilalim ng Espanya. Ang mga saysay dito ay nananawagan ng representasyon sa Spanish Cortes, reforma sa edukasyon, at pantay na karapatan para sa mga Pilipino. At syempre, hindi kumpleto ang usapan kung walang talakayan tungkol kay Dr. Rizal. Ginoong Victor Reyes, paano naka-apekto si Rizal sa kilusan para sa kalayaan? Si Rizal ang naging inspirasyon ng kilusang makabayan ng kanyang mga akda. Lalo na ang no limitare at el filibusterismo ay nagbulat sa mga Pilipino tungkol sa pang-abuso ng mga kaindet. Bagamat hindi siya direktang lumaban sa pamamagitan ng armas, ang kanyang ideolohiya ay naging pundasyon ng revolusyon. Maraming salamat sa napakagandang mensahe ng ating guests. Napakaraming kaalaman ang ating natutunan sa ating mga eksperto ngayong araw. Ang ika-19 na siglo ay puno ng hanga at inspirasyon. Ngunit sa kabila nito, naipakita ng ating mga ninuno ang lakas ng kanilang paninindigan. Maraming salamat sa ating mga panauhin at sa inyong lahat na nakibahagi. Kita-kits muli sa susunod na episode ng Panahon at Paninindigan. Mabuhay ang Pilipinas!